Hello mga pangga! Kahapon nga ay na-share natin sa inyo kung magkano yung nagastos natin sa pagpagawa ng daan at fish pond dito sa farm. And for today's video nga, another gastos na naman. Pupunta nga tayo ngayon sa farm. Pero before that, may problema tayo kay Abante. Kulang na yung coolant niya, kaya naman pinadagdagan natin at nagpa-full tank na rin tayo para busog si Abante. Thank you nga pala kay Kuya sa pag-assist sa amin. For today's video nga mga pangga ay magpapagawa tayo ng flowing water sa farm. Yung balon kasi na nakita nyo last time, hindi niya kaya mag-supply ng tubig sa fish pond natin. Before nga pala kami bumiyahe, pumunta muna kami sa Dr. Dental Care Center. Sa pagpakpak ko kasi ng chicken wings, natanggal yung isang bracket ko. At syempre, 1 month na din kasi. After na ikabit tong braces ko, kaya kailangan na din nating i-adjust. Aside sa nilinis ni Doc yung ngipin ko, dinagdagan pa ng buccal tube sa first molar. Tama ba yung pronunciation ko? Kasi nga, medyo tabingi daw yung molar ko. Tinanong nga pala ako ni Doc dito kung okay lang ba yung braces ko. Kasi alam niya talaga na masakit daw to. Sabi ko naman, Doc, okay lang yan. Sanay na ako masaktan. Buti na lang talaga na akain ako ng lechon nung nakaraang araw. Ang masasabi ko sa inyo, ang ganda dito sa Dr. Dental Care Center. Kasi napaka-caring talaga nila at napaka-mababait. Lahat ng mga kailangan yung payo sa ngipin nyo, andito na. So ano pa inaantay nyo? Mag-message lang kayo sa page nila. Eto nga, habang nagbabiyahe kami, hinahawakan ni Normie yung leeg ko. Kasi yung leeg ko, kailangan ding i-adjust. Bawal matagtag. Ay, nakukulang na lang utak ko yung ipa-adjust ko ba? De, seryoso, kung katulad ko kayo, na namamanhid yung leeg hanggang sa likod ng ulo nyo, palitan nyo na yan kasi marami naman sa palengke. Joke lang. Andito na nga tayo sa farm natin. Ang tahimik, sarap-sarap bumalik-balik dito. Andito na nga yung magpapam para sa flowing water natin. Ang kakaiba lang dito, manual lang nila yun gagawin. So let's go, makikita natin yun ngayon. Sobrang excited na nga ni Normeo, napatalon-talon pa siya sa sobrang saya. Kasi sa wakas, magkakaroon na ng flowing water dito. Marami naman talagang tubod dito sa farm natin. Kaso nga lang, mas gusto namin yung malakas talaga para yun na yung magsisilbing source namin sa tubig namin dito sa fish pond at sa lahat pa ng pwede namin paggamitan ng tubig. In short, para hindi na talaga kami mahirapan sa water ba. So ito na nga, tinuturo na ni Normie yung fish pond, pwede na daw lumangoy doon. Tignan nyo yung tubig sa fish pond. Galing lang yan sa balloon natin. Yan yung na-produce niya sa loob ng 5 days. Pagdating namin, ginawa na namin yung pinaka first task namin, ang umihi. Galit nga daw si Normie kasi nagbi-video ako. Tignan nyo naman yung mukha niya. Bantay sarado talaga yung mga sisilip ba. Lumalaki na yung mata ni Normie. Ang kulit talaga ng batang to. May payugyug pa. Speaking of CR at paglabas ng sama ng loob, pinuntahan muna ni Normie yung future septic tank namin. Sabi niya, dito na daw kami maglalabas ng sama ng loob soon. Ewan ko sa batang to, napaka-energetic ngayong araw na to. Tignan nyo, panay takbo. Akala mo naman aso na pinakawalan ba? Habang tumitingin-tingin nga siya sa paligid, nakita niya yung lansones na may bunga na. Kaya naman, mas na-excite yung bata. Siya daw mag-harvest niyan. Punta na nga daw kami sa baba para makita na namin kung paano nila gagawin yun. Medyo mahirap pa nga talaga yung daan dito pababa. Sabi ko ka Normie, tulak ko na lang siya para mabilis siya makababa. Ayaw naman niya. Tingnan nyo naman yung mukha nangangaway pa. O te, kuha mo premium mo te. So ako na nga yung pinauna niya para daw pag mahulog ako lang yung mahulog. Sabi ko, sige na nga, umawa ka na lang sa tenga para hindi tayo mahulog. Ito na nga yung sinet up nila para sa gagawin nila ngayong araw na to. Muntika na nga talaga kami ni Normie sa sobrang kulit. So yung gagawin nila dito ay ibabaon nila yung bakal. Yung ba yung pagdudugtong-dugtong nila hanggang sa maabot talaga yung flowing na tubig. Hindi ko talaga alam kung paano siya nagwo-work. Pero parang bumba lang din to. Ang kagandahan lang dito sa kanila, may machine sila. Hindi na sila magbumba-bumba ba. May nilagay na nga sila na isang tubo ng bakal. Ang sukat ng per bakal na yan ay 10 feet. So sa 10 feet na yan, wala pa talagang kasiguraduhan kung matatamaan na yung tubod na malakas yung agos. Napaka-seryoso naman tong babaeng to. Hindi pa nga nagsisimula talaga. Hindi na may pinta yung muka. Tignan nyo naman. Nag-transform na talaga si Normie. At ayan, may umagas na tubig guys. Pero hindi pa talaga yan na. Kasi nagba-backflow lang yung tubig na pinoprovide nila. Ayan nga, pinalitan na nila yung makina kasi nagkaroon ng problema. Sabi nila, hungaw daw. Kung sa Tagalog, may singaw. Parang ayaw tayo payagan sa mga nakatira dito Natagalan na nga kami kasi inaayos pa nila. Kasi yung isang pinalit nila ng makina, parang may problema din. Habang inaantay natin sila magsimula talaga, pag-uusapan muna natin kung magkano yung expected na amount na magagastos natin dito. Sa nasabi ko kanina, ang isang bakal ay nagsusukat na 10 feet. Ang isang bakal na 10 feet ay nagkakahalaga ng 3,000 pesos. So example, if total of 100 feet yung nalagay nila bago naabot yung tubod talaga na malakas ang flowing, ibig sabihin, ang magagastos natin ay nasa 30,000 pesos. Naantok na nga tong baby natin sa kakaantay. Paano ba naman? Siya lang palagi nagdadrive. Kawawa naman yan, oy. 8:41 nga
nga pala kami ng umaga nakarating dito. Tapos ayan, mag-alas 10 na ng umaga pero wala pa rin. Ang pinapipray lang talaga namin ay sana nga matapat yung tubo nila sa malakas na flowing para mapush yung plano namin dito. Ito na nga yung mukha ni Norme nung nalaman niyang may sira na naman yung pangalawang makina nila. So stop muna kasi aayusin nila at bibili muna sila ng asete daw. Ayan, galit na galit tuloy si Norme. Nagdadabog-dabog kung akala mo naman hindi binigyan ng lollipop. Habang andito na nga kami sa taas, pinasampay ko na yung mga panty namin para naman matuyo. Paano ba naman? Wala na kami masusuot sa susunod na araw. At dahil nga na-board kami sa kakaantay, ayan, na-target lock na naman namin yung marang. Medyo nahirapan nga yung kuya ko sa pagsungkit. Paano ba naman? Sobrang bigat ng kawayan. At may isang makulit dito na hindi makapag-antay. At nung nahulog na nga, sobrang saya niya. Pero napaa siya kasi lata na yung nahulog guys. Kakain ka ngayon. Literal na galing sa lupa. Siguro maraming nakaka-relate sa amin dito. Yung kinuha mo na marang sa kapitbahay ba, nahulog pa sa lupa, ay pagkamalas-malas naman. Sobrang naaliw na nga si Normis wagkuha ng marang, parang ayaw niya na akong bigyan. Grabe, kahit nahulog na, masarap pa rin. Buti na lang hindi siya nang luspad guys. Ang taas pa naman ng nahulugan niya. Sarap na sarap yung bata oh. At dahil nakakuha kami ng another sungkit na hindi mabigat, sobrang saya ni Norme. Kasi nga may another marang na naman daw. Grabe, walang pili talaga sa prutas tong babaeng to. Pero buti sana if umaakyat, hindi naman. Takot nga kasi daw siya dito sa lampinig, kaya ayan, sa gilid lang daw muna siya. At nung nakuha nga ng marang na hindi nahulog sa lupa ay sobrang saya niya. Parang ayaw na nga niya patakasin sa mga paningin niya yung marang oh. Ang kagandahan lang talaga dito kay Norme, kahit simpleng bagay ay na-appreciate niya. At kahit sa simpleng pamumuhay, mas nagaganahan siya. Sabi pa nga niya kung papipiliin daw siya sa city or dito sa farm, dito na lang daw siya mabubuhay sa farm. Kasi nga nakakapag-explore daw siya ng marami. Maraming beses man na hindi siya naintindihan ng karamihan. Si Norme Garcia ay mananatiling mabait, simple at mapagbigay. Mabait pag matulog ba? Joke lang, kahit nga yung pagpaprank-prank namin parang hindi siya marunong magalit eh. Hay, tuwing nakikita ko talaga tong manok ba parang magkakasala ako. Alis nga daw muna si Norme kasi mag-e-explore siya sa baba. Si Norme talaga ay hindi nakakapagpalagi sa isang lugar. Alam nyo ba, mas nalulungkot yan siya pag walang ginagawa. Kaya naman halos lahat ng gawain sinasalo niya na. Pansin nyo naman siguro sa mga vlog niya, di ba? Halos lahat kaya na niyang gawin eh. Grabe ang linaw ng tubig sa sapa natin oh, parang ang sarap maligo. Ay, umugno gid ay. Sa sobrang magala ni Norme, pinuntahan nila yung part na hindi pa na-develop dito sa farm. Sa sobrang daming puno at halaman dito, sobrang lamig ng temperature dito. Char, English. Malaki-laking part pa to na hindi nagagalaw talaga. At may future plan kami para dito soon. So siguro ngayon parang nalilito pa kayo kung saan ba to talaga banda. Siguro pag na-develop na talaga, makikita nyo na. Or punta na lang kayo dito para hindi na kami mahirapan, Char. After nga gumala ni Norme, bumalik na naman siya dun sa mga nagpapump. Kasi nga, gusto niya makita yung pagbulwak talaga ng tubig, guys. Tapos ako ngayon ay maiiwan dahil nag-edit ako. Parang negative pa rin talaga tayo dito. Kasi parang nalalagyan ng tubig yung makina, tapos yung asete hindi namin maintindihan. Dahil nga ni-repair na naman nila yung makina, hindi na naman nakapagpigil si Norme, gumala na naman sa kapitbahay. At ayan, nagready sila ng sungkit. Ano kaya yung kukunin nila ngayon? Secret na nga lang daw kung ano yung kinuha nila. Basta nung nakuha na nila, sobrang saya ni Norme. Kitang-kita naman sa mukha niya oh. May tao na, dali! Hoy, pagdali! Tago! Grabe, pasaway ka talaga, Normela. At hindi pa siya nakontento, kumuha pa siya ng mangustin. Sabi niya sa akin, nung pagbalik niya sa farm, wala silang nakuhang mangustin. Ikaw talaga, Norme. Sarap pa ng kain mo ha, mabilaukan ka sana. Joke lang. May nakuha pa nga silang durian dito na lata na ata to oh. O sige, kainin nyo yan. Sarap siguro niyan ba oh. At ito na nga yung pasalubong ni Norme sa akin pagbalik sa farm. Hulaan nyo nga kung ano yung sinungkit niya sa kapitbahay. Ito na nga yung masamang balita. Hindi na talaga matutuloy yung pagpump ngayon kasi yung dalawang makina na dala nila ay nasira talaga. Sabi nung may-ari, okay pa naman daw yung last gamit nila. Bakit ngayon nagkaganon? So bigo tayo for today's video. Pero kahit ganon yung nangyari, okay lang din. Kasi may mga memories din kaming nagawa ngayong araw na to. Tulad ng ginagawa ni Norme o pagkudkod sa kahoy, pagkuha ng mga prutas, pag-explore dito at syempre nakaka-relax din kami. Ganon naman talaga ang buhay, di ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon ang gusto mong mangyari ay mangyayari talaga.
talaga. So ayun, be patient lang talaga. For sure, darating din yung araw na matatapos to dito. Hinay-hinay lang tayo ha. Sa kabila ng masamang balita, marami din namang magagandang nangyari. Tulad nito, paalis na sana kami, may durian pa nakita. Alam ko minsan may mga time na nadadown tayo. Try na natin mag-focus sa positive side kasi yung problema, palagi naman yan eh. At sana, huwag kayong magsawa sa pagsuporta sa amin. Tulad ng pag-comment, share, at pag-react, at panonood sa mga videos natin.